So what's up guys, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday. Ayan, naghihiwa tayo ngayon ng calamares dahil ang dami nagtatanong sa atin kung pwede daw bang gawing pang calamares yung pusit na kalawang or yung fresh. Tatanungin kita, ano ba yung pwesto mo? Restaurant o street food vendor ka lang? Kung restaurant ka, di gamitin mo yung mga fresh na pusit, kasi yung mga presyohan dyan talagang pang mabigatan, pang mahalan. Kung ikaw naman ay street food vendor, pwede mo namang gamitin yung pusit kalawang. Yan ang mga pusit naman iisa ang lasa. Depende lang sa pagkakatimpla ninyo at pagkakalinis. Kung ikaw magaling ka maglinis ng pusit at magaling ka magtimpla, ayan, parang branded na din yung pusit na ginagamit mo. At wala namang masama kung gagamitin mo yung pusit kalawang dahil nililinis mo naman ng maayos. Ayan, kailangan lang naman dyan sa pusit kalawang, tatanggalin mo yung mga mata, yung ngipin bago mo siya hiwain, tanggalin mo yung balat, tanggalin mo yung plastic niya sa gitna. Ayan, at syempre naman pagdating sa bentahan nito guys, kahit pusit kalawang yan, umaabot na din ng 200 ng 1 kilo niyan. Hindi na po basta-basta. Pag bumili ka ng 5 kilo, 1,000 na kaagad yun. Kasama pa yung bituka, tatanggalin mo pa yun. Ang dami ding nawawala. Tapos ibebenta mo siya sa halagang 5 piso. Talo ka. Kaya ang bentahan po namin dito ay 325. At doon naman sa pagpapalambot ng pusit, doon sa mga nagtatanong sa akin kung bakit daw ba malambot yung pusit ko guys, meron pong malambot talagang pusit at merong matigas. Ayan, kung bibili po kayo, yung press po sa katotohanan lang, yung press na pusit, number 1 na matigas yan dahil pang adobo yan, pang ulam. Ayan, minsan nga mas maganda pang gamitin yung mga murang pusit lang dahil malambot talaga sila, hindi tulad nung mga press na pusit, talagang makunat po talaga yan. Sa mga nagtatanong po dyan, bihira po akong gumamit ng pusit na press dahil napakatigas talaga niya. Ginawa ko na lahat ng talent ko sa pagpapalambot, talagang hindi siya kayang palambutin. Pero kung naman sa pusit ay simplihan lang naman ang pagpapalambot, ang ginagamit ko dito ay yung sterilized Bear Brand, yung tagto 25. Yun lang yung pinambababad ko dito para lumambot, tapos mawala yung lansa. Tapos nilalamas ko siya ng asin, tapos kuhugasan ng paulit-ulit. At kung usapang negosyo naman at gusto mo talagang pagkakitaan yung pusit guys, nasa sayo naman yan kung magkano presyuhan mo. Ayan, siyempre i-estimatein mo yung tutubo ka, hindi yung malulugi ka. Ako naman, nagbebenta ako ng 3.25 na calamares dahil ang gusto ko lang naman is malalaki yung hiwa, tapos mabilis siyang lutuin kasi malalaki. Pwede din naman mag 5 piso, choice nyo yan. Ninipisan nyo lang tapos dadamihan nyo. Sa katotohanan guys, mas matubo yung mga murang bilihin kaysa dito sa mga mahal. Kasi dito sa mahal, lalakyan mo, hahabulin mo yung hiwa. Diyan naman sa maliliit, liitan mo lang. Wala nang reklamo sila sa 5 piso kasi akala nila nakakamura sila. Hindi nila tinitingnan yung quality at yung size. Ganun yung ibang mga mamimili. Basta ang alam nila, ang binibili nila is mura. Ayan, doon sila sa nakakamura. Yung estimate nila na nakaka-discount sila sa bawat bili nila. Kaya ang binibili na yung tagli 5 piso. Kaya doon sa nagre-reklamo guys, doon sa 325 namin, choice ko to. Choice mo din bumili sa iba. Choice mo din bumili kung saan mo gusto. Dito sa amin nagtitinda kami ng walang pilitan. At yung presyuhan ng pusit guys, hindi pare-pareho sa bawat lokasyon. Kung ikaw nasa probinsya, malamang mas mura dyan sa inyo dahil malapit kayo sa dagat. Pag nandito ka naman sa lungsod ng Manila, talagang mahal. Kasi kung ilan na ang pinagdaanan yan, bibilhin na yan nila, tutubuan na nila. Kaya pasa-pasa, kaya nagmamahal yung isang produkto. Ngayon, mapapanood naman ng mga viewers natin sa malalayong lugar na napakamura ng bilihin. Siyempre sila yung magsasabing mahal yung paninda mo dahil hindi nila alam yung kalakaran dito sa Manila. Siyempre, mahal ba naman ang harina? 1,000 na halos ang isang sako. Yung mantika, 120, isang 1.5. Oh, magkano na kilo ng asukal ngayon? 100. Sobrang mahal na mga bilihin. Yung gasol, magkano? Mababa na yung 900. Ano pang tutubuin mo? Siyempre, kailangan mong kumita. Kailangan mong tumubo. Kaya, siyempre, dadagdagan mo kasi nagpapagod ka, nag-i-effort ka, naghihirap ka dyan sa ginagawa mo araw-araw. Kailangan, may sahod din yung sarili mo kahit papano. Ayan, wag nyo munang pakikinggan yung sinasabi ng iba. Fokusan mo lang yung negosyo mo kung paano kakikita. Kasi kaya ka ng negosyo para kumita.